Okay, magpapatuloy po tayo sa ating mahaba-haba ng paglalakbay sa napakagandang epistle na ito ni Apostle John, his first epistle. First John, pinabagatan po natin itong Back to the Basics. Okay, nasa part 16 na po tayo ng ating pong series epistle na ito. We're almost there. Sa katapusan, sapagkat meron lamang 5 chapters ang 1 John. So, nasa chapter 4, verses 7 to 12 na po tayo. Okay, babasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version. Okay, sundan nyo na lamang po ko sa mga kopya ninyo. Verse 7. Mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig, ay anak na ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa ganitong paraan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinugo ng Diyos sa sanlibutan ng kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ganito ay pinamalas ang pag-ibig. Hindi dahil inibig natin ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak bilang alay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang lubos tayong iniibig ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa. Verse 12. Walang sino mang nakakita sa Diyos. Ngunit kung iniibig natin ang isa't isa, nananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Siguro sa unang tingin, iisipin ninyo, itong passage na ito na ating pag-aaralan ngayong hapon ay tila walang kaugnayan dun sa ating passage na pinag-aralan nung nakaraang Lord's Day. Pero ang totoo, konektado po sila sa isang major point. Natandaan natin, merong malaking paksa or overall topic, si Apostle John sa kanyang pagsulat sa iglesia ito. At ano po yun? Ito po ay patungkol sa pagkakaroon ng confidence from being sure of the truth. Okay, paulit-ulit po, ang lahat ng mga paksa na tinatalakay ni Juan sa sulat na ito ay pumupunta doon sa overall topic na yon na ang isang mananampalataya, ang isang tunay na iglesia ay merong katiyakan na nanggagaling sa kanyang pagkakaalam ng katotohanan. So, magkakaroon po tayo, so nakaraan, pinag-aralan natin yung mga test, di ba? Testing the spirits. Okay, upang malaman natin kung sila ay sa Diyos o mula sa diablo. At napag-aralan natin na pwede tayo maging confident na alam natin ang totoo at naipagtatanggol natin ang iglesia kung natitiyak natin kung anong uri ng espiritu ang umiimpluwensya dun sa mga taong naiengkwentro natin. So if we know how to test the spirits, we can identify kung antichrist yan or kung ito ay sa Diyos. So mula doon, nagkakaroon tayo ng confidence that we know the truth. This time naman, si John muling bumabalik doon sa katotohanan na kailangan nating matiyak ang ating kaligtasan by going back to the love test. Napaiwanan ko na rin sa inyo kung ano yung love test. But this is not simple repetition para kay Apostle John for the sake of emphasis. Kasi sinasabi ng ibang mga scholar, inulit lang ni John yung pagtalakay sa love test kasi gusto niyang ibigyan ng diin itong love test. I don't think so. I think the Apostle John is trying to teach us to re-examine the love test by understanding it from a different perspective. From whose perspective? Nung nakaraan, napag-aralan natin yung love test from our perspective. Paano natin malalaman na mahal natin talaga ang ating kapwa para mapatunayan na tayo anak ng Diyos. So nakafocus sa atin yung ating perspective.
But this time, bumabalik si John sa love test para mag-focus naman tayo from the perspective of God. Sana sa pag-aaral natin ito, magkaroon tayo ng mas malalim na appreciation sa love test because this afternoon, we will be studying it from the POV of God. From the perspective or the point of view of God. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon. This way, the love of God is our greatest motivation for loving others. The love of God is our greatest motivation for loving others. Dalawang bagay yung gusto kong ipaliwanag to explain this. Una, our reasons for loving others. And then secondly, our pattern for loving others. So unahin natin yung our reasons for loving others. Bagamat si Juan, paulit-ulit siyang bumabalik sa mga test. Pag binasa mo yung 1 John, na-discuss niya na yung unang test, babalikan niya ulit sa susunod pagkatapos discussin yung ibang test. Diba? May 3 test dito na pinag-aralan natin sa buong epistle na ito. And John is simply returning to them every now and then dito sa sulat niya. Bagamat ganun yung style niya, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi po siya nagde-deviate from his main purpose for writing this letter. The best way, according to John, and I think this is his overarching objective sa kanyang pagsulat, we need to know who the Antichrists are. Because by knowing the Antichrists, we can defend the church from them. And the best way para makilala natin kung sino yung mga antikristo na nagbabanta sa iglesia, para may pagtanggol natin ng iglesia laban sa kanila, is to know the truth. Di ba? Pag-aralan natin. Kailangan malaman natin ang katotohanan. Hindi naman po masamang mag-aral ng doctrines, kasi antichrists, false teachings, false doctrines. So, kailangan alam mo yung false doctrines para ma-counter-attack mo o ma-rebat mo itong mga false teachings na ito na na-introduce sa atin from outside the church. Pero meron pong mas importante sa pagkaunawa ng doktrina. Pagkaunawa ng doktrina, secondary lang yun eh. It's important, but it's not the first important thing. It's secondary to the first very important thing. And what is that? Knowing that we are indeed children of God. Yung mga test na pinag-aralan natin, ang end result, we will be confident o ma-assure tayo na Christian nga tayo. Yun ang pinaka-major goal ni John for writing this. Bagamat may threat ng Antichrist, may threat ng false doctrines, hindi natin maiiwasan yan, di ba? Because this world is the domain of Satan. Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para i-confuse ang church and eventually i-destroy ang church. And we need to be prepared for that. Pero dapat, bago natin isipin yung i-defend yung church, maging sure ka muna na Christian ka. Yun yung sinasabi ni John sa atin dito. At yung mga test na yun ang purpose nila. Para matiyak natin at malaman natin na anak tayo ng Diyos. And in this passage, John once again returned to the topic of loving others. Tingnan mo, bumalik na naman siya doon, di ba? Na-discuss na natin yan sa chapter 1 and then sa chapter 3. It's bumalik na naman dito sa chapter 4 sa topic ng pagmamahalan sa isa't isa. Katulad ng ibang mga test, ang love test o yung pagmamahal natin sa ating kapwa, kung papaanong gusto ng Diyos ito na mangyari, nagbibigay sa atin ng assurance na anak tayo ng Diyos. However, this time, gusto niya na mga yung mababasa niya, yung mga nag-aaral ng epistle na ito, tingnan ang love test from a different perspective. Instead of, alam mo yun, applying the test para matiyak mo na Christian ka, sabi ni John, gusto niya naman, this time, maunawaan natin bakit tayong mga anak ng Diyos, kaya nating umibig sa iba.
from the perspective of let me test if I'm a true Christian by loving others, pupunta ako dun sa bakit nga ba kaya kong umibig ng ating kapwa. At nagbigay siya sa atin dito ng dalawang compelling reasons. Una, love originally comes from God. So that's the first compelling truth. Kaya tayo may kakayahang umibig sa iba sapagkat ang pag-ibig ay galing mismo sa Diyos. Tingnan mo yung verse 7a, yung unang bahagi ng verse 7. Mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. And then pag pumunta ka sa verse 8, inulit niya yung sinabi niya sa verse 7, but naglagay siya ng twist. Sabi dun sa verse 8, ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kita mo, sa verse 7a, sabi niya, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. And then sa verse 8, sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. So ano sinasabi sa atin ni John dito? Love is of divine origin. Love is originally part of God's eternal attributes. Ang mga tao, dito po sa mundo, hindi sila ang nag-imbento ng pag-ibig. Hindi po tayo nag-isip. Hindi po tayo ang nag-experiment. Hindi po tayo pwedeng mag-claim na tayo ang nag-invent or tayong originator ng pag-ibig. Natutunan lamang natin kung ano yung idea natin ng pag-ibig mula sa Diyos. Only God can claim to be the source of love because God Himself is love. Kaya po yung pag-ibig, galing sa langit yan. Kapag ang pag-ibig ay Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Pwede nating sabihin yun eh. Ano? Ang pag-ibig ay bahagi ng kung sino ang Diyos. Diba? Ang pag-ibig, kasama na to ng pagiging Diyos niya. Mula pa nung walang hanggan. No? Now, if love is not inherently part of human, siguro, the next important question is, paano natin nagagawang umibig kung hindi naman pala galing sa atin? Kung hindi naman pala tayo originator at kung hindi naman pala tayo ang source ng love. Saan natin makukuha ang sagot? Doon sa Genesis. Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, ganito nakasulat. Sabi niya, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Kaya po ang tao ay tao sapagkat siya'y nilalang ng Diyos sa larawan niya. Okay? Hindi po tao ang tao kasi mayaman siya. Hindi po tao ang tao kasi makapangyarihan siya. No? Ang tao po ay tao dahil nilalang siya ng Diyos sa kanyang sariling larawan. So nagmumula ang dignity natin not from what we earned or achieved in this world. Nagmumula ang ating identity and dignity as human beings from the fact that we were created in the image of God. Kaya po, mga tao lamang ang may kakayahan na umibig ng katulad ng Diyos. Tao lamang po ang nilikha na maging katulad ng Diyos. So yun po yung isang sense ng image of God o yung larawan ng Diyos sa atin. Hindi po tayo Diyos at hindi tayo magiging Diyos. Pero tayo po yung nilikha para maging katulad ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo. At kasama po doon, sa binigay sa atin ng Diyos ay ang kakayahang umibig na katulad niya. So it is part of the image of God in man to be able to love others. O kaya nga, it's a contradiction if a person proclaims that he is a human, yet he refuses to love others. Contradiction yun eh. Sinasabi mong ikaw ay tao, pero ipinagkakait mo ang pag-ibig mo sa kapwa-tao. That's a contradiction. Kapag kaya tayo tao, nilikha tayo sa larawan ng Diyos,
Ang Diyos ay marunong magmahal, kasama sa larawan ng Diyos ang pagmamahal, kaya ang taong nilikha sa larawan ng Diyos dapat marunong magmahal. Yun yung sinasabi sa atin ng mga talata na yan. But let me clarify something at this point. Though it is true that in our study of this epistle, na-establish natin yung katotohanan na ang kakayahang magmahal ay nagpapatunay na tayo ay born again. Pag-aralan natin yun, di ba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong kang magmahal. Dapat kaya mong magmahal sa iyong kapwa. No, hindi pinag-uusapan dito kung karapat dapat bang ibigin o hindi yung tao na yon. Ang point, kung Christian ka, dapat kaya mong ibigin ng sino mang tao. Pero gusto kong liwanagin na bagamat kaya ng mga tao na umibig sa kanilang kapwa, pwede rin naman na ang tao na ito na marunong umibig sa kanyang kapwa, ayaw niyang maniwala kay Kristo. Ayaw niyang manampalataya na si Kristo lang ang tagapagligtas. Ayaw niyang magpasakop sa pagiging hari at Panginoon ni Kristo. So kung ganyan siya, bagamat totoong umiibig siya sa kanyang kapwa, hindi niya pwedeng angkinin na Christian siya. Okay? Gusto ko i-clarify yun. Hindi po lahat ng tao na nagsasabing, mahal ko ang aking kapwa, Christian. Pero dapat ang lahat ng totoong Christian, marunong magmahal sa kanyang kapwa. Kasi minsan, di ba, totoo naman, pag nag-o-observe tayo, may mga hindi Christian na mas magaling pang magmahal sa kapwa kaysa sa mga Christian. Minsan natatalo yung Christian pagdating sa expression ng love towards others. Di ba? Yung mga Christian very poor sa kanilang pagpapakita ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Pero yung mga unbelievers napaka-showy, no? At napaka-obvious ng kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa. We admit that may mga taong ganon, pero kung hindi sila nananampalataya kay Kristo, kung hindi sila nagsusuko ng buhay nila kay Kristo, bagamat magaling silang magmahal sa kanilang kapwa, they are not Christians. All humans, di ba, can love God kahit kasama doon yung mga hindi Christians. Ano explanation doon? Bakit yung mga Christians minsan mas magaling pang magmahal? Ang explanation, babalik pa rin po doon sa image of God. Kasi kahit nahulog ang tao sa kasalanan, sa Genesis chapter 3, nandun pa rin yung image of God. Hindi naman po nawasak o hindi naman po nalusaw o hindi naman po nawala yung image of God nung nahulog ang tao sa kasalanan. Nandun pa rin ang image of God. Kaya lang, ang problema, na-distort siya because of sin. At dahil na-distort siya because of sin, kaya pa rin niya magmahal, kaya lang ang kanyang pagmamahal hindi nagbibigay ng lugod sa Diyos. Sapagkat distorted na ang kanyang understanding ng love. Today, people love others for all twisted reasons. Diba? Iniibig niya yung kanyang kapwa kasi meron siyang gustong kapalit. Iniibig niya yung kanyang kapwa kasi meron lang siyang napapakinabangan. O iniibig niya lang yung kanyang kapwa because gusto niyang gamitin itong kapwa na ito o na tao na ito o sino man siya na stepping stone para makuha niya yung kanyang dream. So people in this world can love others for all twisted reasons and most of the time personal satisfaction ang reason. Selfish. Diba? Self-centered. Kaya nga yung kanta, diba? The greatest love of all is to love yourself first. Ano? Doon nag-overflow yung love niya from His love of Himself. Very selfish. Diba? Masyadong self-centered. And only the children of God can love others the right way. Yun sinasabi sa atin ng epistle na ito ni John. And we will return to this later. So let's move to the second compelling reason why we can love others. Pangalawa, being able to love others proves we come from God. Okay? So bakit kaya natin at dapat tayong umiibig sa ating kapwa? Hindi lang dahil ang pag-ibig galing sa Diyos, kundi ang mga taong nagmamahal sa kanilang kapwa, napapatunayan na sila'y galing sa Diyos. Tingnan yung second part ng verse 7. Sabi niya, ang sino mang umiibig ay anak na ng Diyos.
at nakikilala niya ang Diyos. This point, parang binibigyan ng clarification ni John yung possible confusion na binanggit ko kanina. Kung ang pag-ibig sa kapwa ay pagpapatunay na tayo ay galing sa Diyos, then ang lahat ng tao na umiibig sa kanilang kapwa, including yung mga unbelievers, pwedeng angkinin na sila'y anak ng Diyos. Yun yung confusion, di ba? Yun yung parang question sa isip natin. Kung pag-uusapan natin yung love test, lahat naman marunong magmahal. So, ibig sabihin lahat Christian. Ang sagot ni John doon, hindi. Para kay John, only those who are genuine children of God can love others the way God wants it done. Hindi lang kasi natin pinag-uusapan dito yung kaya mong ibigin yung kapwa mo. Ang pinag-uusapan dito sa epistle ni John, kaya mong ibigin yung kapwa mo katulad ng pamamaraan na gusto ng Diyos. The children of God know how it's done. Bakit? Because they know God, who is love. So, yun ang pinag-uusapan natin dito. No? Kaya love test yan, mapapatunayan mo na Christian ka by loving others, not simply because you can love others, but because you can love others the way God wants it done. And we can do it the way God wants it done. Bakit? Because we know God. Kilala natin kung sino ang Diyos. Yung mga unbelievers, hindi nila kayang ibigin yung kanilang kapwa ng paraan na gusto ng Diyos. Bakit? Hindi naman nila kilala ang Diyos. Totoong image bearer pa rin sila, kahit na sila'y unbeliever, pero hindi nila kayang ibigin ang kanilang kapwa ng paraan na iniutos ng Diyos. Again, we go back to the doctrine of the image of God in man. Bagamat meron pa ring image of God, kaya pa rin mag-express ng love ng lahat ng tao, kahit unbelievers. Pero dahil masyadong damage ang image of God, yung expression ng love ng mga unbelievers totally different from the kind of love na natututunan natin sa Diyos. Man, the image bearer, kung gusto natin na magawa niyang umibig sa kanyang kapwa sa paraang gusto ng Diyos, o magawa niyang umibig sa kanyang kapwa na nakalulugod sa Diyos, kailangan muna niya ma-born again. Kailangan muna niyang ma-renewed. Kailangan muna niyang ma-convert. So that his ability to love others can also be renewed and guided by the Holy Spirit. Hindi natin kasi may ibig ang kapwa natin sa paraan na gusto ng Diyos kasi tayo ay nahubog sa kasalanan. At tayo ipinanganak na makasalanan. At tayo lumaki sa isang mundong makasalanan. So all of our knowledge, experience, example, pattern, sinful. Pattern ng mundo. So we need transformation. Kailangan natin ng transforming power ng Holy Spirit. Kailangan natin ng grace ng Holy Spirit para mag-enable sa ating fallen humanity na umibig sa paraan na gusto ng Diyos. I believe this is the reason why John included loving others as a test of one's profession of faith. Sila lamang ng mga totoong anak ng Diyos na pinananahanan ng Banal na Espiritu, na binabago ang isip at puso ng Banal na Espiritu at ng salita ng Diyos, ang nakakikilala kung sino ang Diyos, at alam kung ano yung paraan ng pagmamahal na gusto ng Diyos. Yes, the unbelievers can love others too, but they cannot claim that they learned it from God. Hindi na pwedeng sabihin, yung alam ko bilang unbeliever na pagmamahal sa kapwa, yun yung pagmamahal ng Diyos. Hindi. Sila ng mga hindi kabilang sa pamilya ng Diyos na umaangkin na kaya naman nilang magmahal, totoong nakapagmamahal, pero ang kanilang paraan ng pagmamahal ay pamamaraan ng mundo. Pamamaraan ng dyablo. If they know love, it can only be traced back to the world and the devil. Kaya tinan mo yung understanding ng mundo patungkol sa love, mapapanood mo sa pelikula, mapapanood mo sa mga anime, mapapanood mo sa sa mga telenovela. Anong klaseng love? Diba yung love na puro romance?
Na? Yan ang love para sa mundo. Romance. Ano? Pagka hindi romantic, hindi love. Wrong. Okay? That is the kind of love that Satan introduced into this world. Diba? Bakit ko nasabi yun? Bakit? Ang romantic love dapat na-experience lamang ng mag-asawa. Diba? Diba? Anything sexual, anything physical, anything intimate that we call love, dapat na-experience lamang ng mag-asawa. Pero ang sabi ni Satan, hindi pwedeng mag-enjoy yan kahit nang hindi mag-asawa because they love one another. Kita niyo ang pagsisinungaling ni Satan. Yan ang alam ng mundo. Yan ay tinuturo sa mundo. Sa mga tao ng mundo. Yan ang nakakalakihan. Kaya kailangan mabago yun. At mababago lang yon pag ang tao na born again. Pag ang tao binigyan ng Holy Spirit. Pag ang tao ni-renew. Doon yan ang maiintindihan. Ay, ang pag-ibig pala galing sa Diyos. At ang pag-ibig na gusto ng Diyos, yung paraan na gusto niya, hindi yung paraan ng mundo. Let's go to the second major point. So nakita natin yung reasons why we can love others. Number 2, our pattern for loving others. Ito yung gusto kong pag-aralan natin next. After John gave the compelling reasons bakit ang mga anak ng Diyos kaya nilang magmahal, nagpatuloy siya in order to solidify what he already discussed. Yung nabanggit niya na. Kinomplement niya yung reasons by adding profound and undeniable example. Ang mga anak ng Diyos, kaya nilang ibigin ang kanilang kapwa sa paraan na gusto ng Diyos sapagkat ang Diyos mismo nagbigay ng kanyang perpektong halimbawa kung papaanong magmahal. Diba? Dito makikita natin, diba, sabi ko kanina, yung mga tao sa mundo marunong magmahal, kaya lang ang alam nilang pagmamahal yung tinuro ng mundo at ni Satan. Kasi sa mga anak ng Diyos, natututunan nila kung paano totoong magmahal sapagkat ang Diyos mismo nagbigay ng example kung paano magmahal at kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. God didn't just command His people to love others. God demonstrated how it is supposed to be done. Hindi nang sinabi ng Panginoon sa Bible, love one another as command. Nagbigay siya ng pattern. Nagbigay siya ng model. Baga nagbigay yung Panginoon ng hulmahan. No? Na doon natin dapat hubugin yung ating understanding at yung ating experience ng love. Hindi sa world, hindi Satan, hindi silang originator ng love. God is the originator of love. Therefore, God is the only one who can give us the right example of how to love. No Christian can say, loving others is so complicated and it is impossible to do. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ang binigay niya sa ating pattern o example, practical. Hindi pwedeng sabihin ng Christian, ang hirap na maibigin yung kapwa. Dahil mahirap, ayokong ibigin yung aking kapwa. Hindi natin pwedeng idahilan yun. Bakit? Kasi dito makikita natin yung example na binigay ng Diyos para sa atin, napaka-practical. Okay? Kaya nating gawin. Mahirap, pero hindi imposibleng gawin. Tingnan yung verse 11 to 12. Mga minamahal, yamang lubos tayong iniibig ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa. Walang sino mang nakakita sa Diyos, ngunit kung iniibig natin ang isa't isa, mananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ano sinasabi ni John sa verses 11 and 12? It is true that no one can and will ever see God. Walang sino man tao makakakita sa Diyos. Lahat na nakakita sa Panginoong Hesukristo, patay na. Andun na sa heaven. Diba? Yung mga anak ng Diyos na nasa piling na ng Panginoon sa langit. Nakita nila ang Panginoong Hesukristo, pero walang taong buhay dito ngayon. Pwede magsabi, nakakita ng mata ko ang Diyos. Pero alam niyo ginawa ng Diyos, ipinakita niya sa atin kung sino siya. Sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa atin. Diba sabi dito, kaya nga alam natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig sapagkat ang Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Siya yung nag-initiate
ng pagmamahal. Kaya alam natin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. And by doing that, sabi ni John sa verses 11 to 12, nakikilala natin ang Diyos. Kaya naman, kung nakikilala natin ang Diyos, dapat maging katulad tayo niya. Na umiibig din sa kanyang kapwa. At dito matitiyak natin na tayo nga ay sa Diyos. At kilala natin ang Diyos. Hindi naman natin makukumbinsihan tao, nakita ko ang Diyos. O kagabi, nagpakita siya sa akin sa panaginip. No? Pag samasamahin niyo po yung lahat ng tao umaangkin, nakita nila ang Diyos, ipadrawing mo. Kung ano itsura na Diyos, magkakaiba ang mukha. Di ba nakakatawa yung gano'n, di ba? Ay, nakita ko ang Diyos. Sabi nung isa, nakita ko rin ang Diyos. Pero dinidescribe niya na nakita niya, hindi yung nakita nung isa. Magkakaiba itsura. Magkakaiba itsura ng Diyos. Doon mo makikita na nagsisinungaling sila. Why? Because we can only know God by His characteristics. At ang isa sa mga characteristic ng Diyos, God is love. Kaya sabi ni John dito, hindi natin kukumbinsin ng tao na nakita natin ang Diyos. Makukumbinsin natin ang kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin yung kanyang halimbawa. Ano yun? Halimbawa ng pag-ibig sa kapwa. Ano yung example ng Diyos dito? Paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal sa iba? Una, God gave His only Son for those He loved. God gave His only Son for those He loved. Verse 9, sa ganitong paraan nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo ng Diyos sa sanlibutan ng kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Familiar yung verse na yun, no? Parang narinig na natin. Bakit? Kasi John is simply recalling something he already wrote dun sa gospel account. John 3:16. Ano sabi doon? Sapagkat ganon, inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Here, makikita natin ang example ng Diyos ng pagmamahal. Ang layo-layo sa example ng mundo at ng demonyo. Ng uri ng pagmamahal. The world and the devil, tinuturuan nila ang mga tao na ibigin ng iba, pero masyadong selfish at masyadong sinful. This love that is sinful and selfish demands from others. Diba? Alam mo yan, yung pag-ibig na tinuturo ng mundo. Iibigin kita kasi meron akong kailangan mula sa iyo. Diba? Ay, kita mo yan sa mga pelikula. Ay, minamahal kita para masipingan kita. Minamahal kita para maangkin ko yung kayamanan mo. Na sinisipingan, iniibig kita para maangkin ko yung status mo. Iniibig kita kasi para ako na ang pumalit na CEO. Mga ganyang palabas, no? Puro may pakabig eh. Alam mo yan, yung pag-ibig ng mundo, gusto lagi may makuha. Gusto lagi may matanggap. Masyadong selfish. It is the love that only aims to receive and not give. It is that love that seeks to satisfy the self. Ba anong nangyari sa Amerika? Madaling magpakasal, madali rin naman mag-divorce. Ay, magpapakasal tayo kasi mahal kita. Dahil hindi na kita mahal, mag-divorce na tayo. Ganun ang nangyari sa Amerika, di ba? Ginagaya na rin ng Pilipinas ngayon. Di ba? Masyadong colonial ang mentality ng mga Pinoy. Kahit kasalanan, gustong i-import sa Pilipinas. God's love is the complete opposite of this love. God's love is that kind of love that what? Gives. Ito yung ibig sabihin ng Diyos na paraan ng pagmamahal na gusto niya. Yung pagmamahal na nagbibigay. Hindi yung pagmamahal na puro lagi pakabig, pakinabang ng sarili, may makukuha mula sa iba. Hindi po pag-ibig yun. Pagnanakaw yun eh. Kinatago mo lang sa mukha ng kunwari pag-ibig. Pero ang totoo, ninanakawan mo yung tao. Ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa ating halimbawa ay yung pag-ibig na nagbibigay. Pero hindi lang po nagbigay, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Nagsakripisyo siya. Nung siya'y nagbigay,
Hindi lang niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak. Anong ginawa niya? Hinayaan niya ang kanyang kaisa-isang anak mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun ang pagmamahal na galing sa Diyos. Yun ang pagmamahal na tinatawag na love test ni John. At yun yung pagmamahal na ginagamit natin para matiyak natin na Christian tayo. Yung pagmamahal na kaya mong magbigay at kaya mong magsakripisyo para maibigay yun. Ano sabi ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 8 through the Apostle Paul? Subalit pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, Romans 5:8, na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ganun pala ang pagmamahal. Diba? Ganun pala ang pagmamahal. Nagbigay ang Diyos ng kanyang anak at isinakripisyo niya yung kanyang anak. Yun ang pagmamahal na itinuturo ng Diyos sa atin. Ngayon ang tanong, meron bang natanggap ang Diyos nung ibinigay niya ang kanyang anak at isinakripisyo sa krus? Ito, I say this with humility and reverence, wala. Walang natanggap ang Diyos. God didn't get anything. Instead, God gave everything. Para mapatunayan lang na mahal niya tayo. In verse 9, he said, isinugo ng Diyos sa sanlibutan ng kanyang kaisa-isa ng anak upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Ibinigay na nga sa atin, nagsakripisyo na nga para sa atin, para Para tayo'y mabuhay. Nakita mo? Nung nagbigay ang Diyos, binigay niya lahat. At yun yung example ng Diyos ng love na dapat nating sundan. Pag binigay natin ang pagmamahal, kasama lahat. Tangay lahat, pati puhunan. Sabi nga ng mga sa business. We give up everything. We got the best out of God's sacrificial giving. At ano yung binigay ng Diyos sa kanyang sacrificial giving? Eternal life. Tinanggap natin yung eternal life. Just imagine that, the beauty of God's love. And unless ganito yung pagmamahal natin, we cannot say that we belong to God. Unless ganito yung pagmamahal natin, we cannot say that we have indeed expressed love for others. God gave His only Son in order to die so that we who are supposed to die might live. Sino dapat mamatay? Tayo. Kapag tayo yung nagrebelde sa Diyos, tayo yung lumaban sa gusto ng Diyos, tayo yung pinili si Satanas kaysa ang Diyos. Dapat tayong mamatay. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para mamatay nang sa gayon tayo na dapat mamatay, mabuhay. Purihin ng Diyos. This is how we are supposed to love as people who know God. But there's more. Yung pangalawa, God gave what is best to those He loved. God didn't only just give, but God gave His best to those He loved. Verse 10, ganito ay pinamalas ng ang pag-ibig, hindi dahil inibig natin ang Diyos, kundi siyang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak bilang alay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. God's love is not only that kind that gives, it is also that kind of love that gives the best. Ganun pala magmahal. Binibigay yung nagsasacrifice, nagbibigay, at binibigay yung best para dun sa kanyang minamahal. Ngayon, ito pong verse na ito, yung verse 10, pag binasa mo sa mga Filipino translation, para hindi very helpful yung mga Filipino translation. Kasi, halimbawa, sa Filipino Standard Version, ang ginamit dito, dun sa propitiation for our sins, pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang bago ng Biblia, ang ginamit, pantubos sa ating mga kasalanan. Not very helpful. Why? Kasi sa original, yung Greek words na ginamit dito, or Greek word, which is hilasmos, no? Yun yung technical term, includes the forgiveness of sins
Pero, hindi lang yung forgiveness of sins, kundi maging yung reason bakit may forgiveness of sins. Yun yung ginamit na salita sa Greek eh. Yung original word. Yung tinranslate sa English na propitiation for our sins. Forgiveness of sins is necessary. Why? Sapagkat na-offend natin ang Diyos. Na-offend natin ang Diyos, therefore, kailangan mapatawad tayo ng Diyos. Na-offend natin ang Diyos dahil galit ang Diyos sa atin, dapat mawala yung galit ng Diyos para mapatawad tayo ng Diyos. Ganun ka-complicated. Pero totoo naman sa experience natin yan, di ba? Pagka nagalit tayo sa isang tao. Hindi lang naman kailangan na sabihin ng tao na yan, patawarin mo ako, kundi dapat maalis yung galit niya sa atin. Diba? Doon papasok yung paniniwala ko na forgiveness is a covenant between the offender and the offended. Kasi kailangan mag-promise yung offender na hindi niya nauulitin yung kanyang ginawa. And only by doing that, yung galit ng tao na na-offend mawawala eh. At kailangan tuparin ng offender yon para hindi na mag-develop yung galit niya any further. Sa human yun. Pero sa Diyos, mas matindi. Kailangang maalis ang galit ng Diyos. Kasi kailangan bayaran yung dahilan kung bakit siya nagagalit. Hindi lang salitaan yun. Hindi lang promise yun. Merong kailangan gawin. Kailangan matanggal yung galit ng Diyos. Yung dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos, kailangan maalis yun. Ano yun? Diba? Na-offend ang Diyos dahil winasak yung kanyang mga kautusan. Dinisobey yung kanyang mga kautusan. And this is what propitiation of sins mean. This is what the death of Christ accomplished. Pakinggan niyo mabuti. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang naging propitiation para sa ating mga kasalanan. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, actually, nung nabuhay siya ng walang kasalanan at namatay siya sa krus, nasatisfy ang galit ng Diyos. Bakit nasatisfy ang galit ng Diyos? Kasi yung lahat ng winasak at sinuway na kautusan, sinunod ng Panginoon. Diba? Winasak lahat yun, panahon pa ni Adan sa Hardin ng Eden. Hanggang sa lahat ng taong nabuhay sa ibabaw ng mundo, walang tumupad, lahat nagwasak ng kautusan, sumuway sa kautusan. Kaya kinailangan ng Diyos magkatawang tao para merong tao na sumunod sa kautusan nang walang kapintasan para maalis yung galit ng Diyos dahil sa pagsuway. Pero hindi lang galit ang Diyos dahil sinuway ang kanyang kautusan, galit ang Diyos dahil walang nagbabayad ng parusa dahil sa pagsuway. Kaya merong sacrifices sa Old Testament. Ano yung sacrifices sa Old Testament, di ba? Kailangan walang dungis, walang kapintasan, di ba? Pagka bulag, hindi pwede. Pagka pilay, hindi pwede. No? Kailangan yung iaalay na hayop, walang kapintasan. Yun yung tatanggapin na pwedeng ialay sa altar dun sa templo. Lahat yun, anino. Anino-nino ng perfect sacrifice. Sino yung perfect sacrifice? Si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo ay sumunod ng walang kapintasan sa kautusan. Bakit? Siya kasi yung magbabayad ng lahat ng parusa dahil sa pagsuway ng tao. And by doing that, He merited righteousness and He achieved forgiveness. Dahil nagawa ng Panginoon sundin ang batas na walang kapintasan at dahil doon naging perfect sacrifice siya na nagbayad ng lahat ng dapat ay parusang tinatanggap ng tao na makasalanan, na alis yung galit ng Diyos at tinanggap niya yung katuwiran ng Diyos at tinanggap niya yung kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Hindi naman kailangan mapatawad ni Jesus, wala naman siyang kasalanan. Inako niya yung kasalanan ng mga hinirang para mabayaran at dahil doon para mapatawad. Ganun ang ginawa ng Diyos. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para mangyari ang mga bagay na ito. At nang sa ganon, maligtas tayo. At matuto rin tayong umibig sa iba. This is the kind of love we are supposed to demonstrate. This is the kind of love for
others that God wants. Ito yung klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos na makita mula sa mga Christians. Ito yung klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos makita sa church niya. Hindi naman natin kailangan lumabas sa mundo para ipakita yung love na to. Doon pa lang sa loob ng church, dapat nakikita na yung love na yan. Yung ganitong klase ng love. Hindi iniisip yung sarili, hindi naghahanap ng pakinabang sa iba, kundi yung love na nagsasakripisyo, yung love na nagbibigay, yung love na nagbibigay ng pinakamabuti para sa iba. Hindi yung pinakamabuti para sa sarili, kundi para sa iba. Nagsasakripisyo para sa iba. Iniisip ang kapakanan ng iba. Iniisip ang kabutihan ng iba, hindi ang sarili. Hindi, unahin ko muna yung sarili ko bago ako umibig sa iba at magsakripisyo para sa iba. Yun yung pagmamahal ng mundo. Yun yung pagmamahal ni Satanas. Pero ang pagmamahal ng Diyos, ang linaw. Yung pagmamahal ng Diyos, yung nagbibigay. Yung nagbibigay ng best. Yung nagbibigay para sa kabutihan ng iba. It is love that is willing to give and make sacrifices for others. And it is love that is aiming to provide what is best for the people we love. Yun ang love test. From the perspective of God. God's example of love is totally selfless. Diba? Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Iniisip niya yung mga makasalanan na ililigtas. Kaya nga, kung sinasabi ng isang tao dito na kaya kong iligtas ang sarili ko sa pamamagitan ng aking sariling paraan, gusto kong pag-isipan mo to, bakit pa kinailangan ng Diyos ipadala yung kanyang anak kung kaya mo namang iligtas ang sarili mo? Diba? Kaya nga sabi ni Jesus, ako lamang ang daan, ang buhay at katotohanan, walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dahil yun lang talaga ang paraan. At yung ginawa ng Diyos na yan, pagmamahal. He provided what is best for the people He loved. Kung hindi po tayo nagmamahal sa iba ng ganito, hindi tayo pwede mag-claim na Christian tayo. Hindi. Kung nag-i-express na ng pagmamahal sa iyong kapwa mo, sinasabi mo na hindi mo kailangan o hindi ito yung pag-ibig na gusto mo, it only shows what kind of love you know. It is not love that came from God. It is love that came from the world and from Satan. Completely different. Completely opposite. Diba? So let's think about it. Pag-isipan natin mabuti itong mga bagay na ito. This is very compelling. Sobering. Pinabago yung ating understanding. Ito pala ang love na dapat ay pinapakita natin sa isa't isa sa loob ng iglesia. Kung hindi ka pa mananampalataya, this is the kind of love that God is offering to you. Ito yung pagmamahal na inaalok ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At huwag mong isipin na kaya mo iligtas ang sarili mo kasi mahal mo ang sarili mo. Diyos lang ang marunong talaga magmahal at siya lang talaga ang nagbigay ng halimbawa ng totoong pagmamahal. At ang pagmamahal ng Diyos, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para mamatay nang sa gayon mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tumapit ka kay Jesus kung gusto mo na maranasan ang pag-ibig na ito. Yung totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig na nagmula sa Diyos na pag-ibig. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa mga katotohanan na ito na inyong inihayag sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, magbago ang aming isip, magbago ang aming puso patungkol sa mga bagay na confused kami pagdating sa topic ng love. Yes, we know how to love sapagkat nilikha mo kami para umibig. Sapagkat kami nilikha mo sa iyong sariling larawan. Pero it doesn't mean that we are Christians simply because we can love. Pwede lang kaming umangkin na Christian kami if we can love just like how you loved. At yun ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak upang isacrifice at ibigay yung best sa mga minamahal mo, which is forgiveness and eternal life. Yun yung example namin. Patawarin po kami, Panginoon, as a church.
kung hindi namin ginagawa itong pagmamahal na ito, na katulad ng halimbawang pinakita mo sa amin. Patawarin po kami kung kahit na church na kami at Christians na kami, sumisingit pa rin yung pagmamahal na natutunan namin sa mundo. Sumisingit pa rin yung pagmamahal na nakalakha namin kay Satanas. Patuloy mo kaming baguhin, hulmahin, ayon dito sa pattern na ito, sa model na ito ng inyong pagmamahal sa amin. Sa mga hindi pa mananampalataya, O Panginoon, na nakikinig ngayon, dalangin po namin na sana makita nila, matututunan lang nila ng totoong pagmamahal pag naranasan nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus pero muling nabuhay para magbigay sa kanila ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, Panginoon, O Diyos ng pag-ibig. Amen.